Okay, so good morning sa ating lahat. Another opportunity na pag-aaralan po natin ang salita ng Panginoon. So, pag-usapan po natin yung pagkakaiba ng issue na ito at the cross and by the cross. Ano kaya ang pagkakaiba ng issue patungkol po dito? So, bago po natin pag-aralan, tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay muling nagpapasalamat sa isang pagkakataon na inyong pinagkaloob. Salamat sa presensya ng bawat isa at salamat din sa lugar na ito na inyong pinagkaloob. At salamat, Panginoon, sa pagkakataon na sa oras na ito ay aming pag-aralan ang inyong banal na salita. At dalangin, Panginoon, na sa pamagitan ng inyong banal na Espiritu ay niyo pong ipaintindi sa amin ang aming pag-aaral. Maraming salamat po. Sa namin pinagkakatiwala ang lahat sa pamamagitan ng aming Panginoon. Amen. So, at the cross and by the cross. So, ano kaya ang pagkakaiba? Kasi minsan, pag hindi natin mapag-aralan ang mga bagay na ito, ay sasabihin ng iba ay parehas lang yan. At the cross and by the cross. Okay, so alamin muna natin ano ba yung cross. So, very familiar po pag-aralan natin ang Bible ay laging na-mention yung cross of Christ. Actually, ito po ay pinag-uusapan after the death of Jesus Christ, but before the death of Christ, wala pong issue tungkol sa cross. Sa Old Testament, hindi po yan ang issue tungkol po sa cross. Actually, ang issue doon sa Old Testament, kung pag-usapan natin yung atonement o mga offerings, ay tumutukoy sa mga animal sacrifices, di ba? Animal sacrifices, mga offerings. Pero after the death of Jesus Christ, hindi na yun ang issue, kundi yung sacrifices ng ating Panginoon ang pinag-uusapan after the cross. So, the cross of Christ is the primary symbol of Christianity. So, pag sinasabing cross, karamihan po ay ito ay symbol ng Christianity. So, mostly ganun po. And then, representing the wooden instruments of Jesus' crucifixion and the central saving act of His sacrifice for humanity. Pero hindi ibig sabihin na pag mayroon silang ipinapakitang cross ay totally naunawaan nila yung work ng ating Panginoon. Pero ito po ay later on nagiging symbol of Christianity after the time of Constantine. Kung familiar kayo kay Constantine, nung siya ay nanalo doon sa isang labanan, ay ginawa niyang symbol. Okay? Ginawa kong symbol ang cross, patunay na siya, na ang tao ay isang Christian. At kung maalala nyo rin, during this time, ay inilagay doon sa kanilang shield. Yung sa mga army ni Constantine na kung saan na sa symbol na yon siya ay mananalo doon sa labanan. Kaya ang ginawa niya, nagdeklara siya na lahat ng shield ng kanyang mga army ay lagyan ng cross. At yun nga, nanalo sila at ito ay ginawang mandatory. So, yun po ang yun po ang nagiging symbol. Pero actually, sa Bible, hindi siya ay symbol lamang dahil ito po ay central, the central saving act of His sacrifice for humanity. Hindi ibig sabihin kung mayroon kang sign ng cross ay ikaw ay isang ligtas. Hindi ibig sabihin na mayroon kang simbolo na dala-dala na cross ay ikaw ay ligtas. Hindi po.
Dahil dapat natin maunawaan ano ba ang cross ng ating Panginoon. So ito po ay central setting up of His sacrifice for humanity. And it signifies the intersection of divine love and justice. And then, symbolizing atonement noon. Kasi nga, ang atonement during the Old Testament, ito po ay ginagawa at ang ginagamit ay ang mga animals para magkaroon ng atonement. Ito po ay once a year na ginagawa. So yung ginawa ng ating Panginoon sa cross, ayun po yung katuparan. So hindi po once a year, kundi yung ginawa niya mismo sa cross ay one time lang po yun. Okay, one time, hindi siya once a year, once for all. Yung sacrifice niya sa cross. Victory over sin and death, and hope for eternal life. Alamin natin yung konting history kung pag-uusapan natin ang cross. Ito po yung significance. Okay, the significance, originally, a brutal Roman method of execution used to punish criminals and rebels. So, ang cross actually, during the time, sa Roman Empire, ito po yung tinatawag na capital punishment or execution na natanggap, naranasan ng mga criminals. At ang nakakalungkot, si Jesus Christ ay naisama doon. Siya ba'y makasalanan? Siya ba'y kriminal? Siya ba'y makasalanan? Hindi. Paano nangyari yun? Naisa siya doon sa na-execute? Dahil sa kasalanan ng tao. Okay? Inako niya, siya ay naging makasalanan. Anong sabi doon sa 2 Corinthians 5:21? 2 Corinthians chapter 5, verse 21, for He hath made Him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. So, naibilang siya doon sa mga criminals. Naibilang siya doon sa mga makasalanan dahilan na siya po ay namatay. So yun po yung yun po yung significance that time. Ngayon, punta tayo sa theological meaning doon sa cross. It is interpreted as the once for all sacrifice. Ayun pong na-mention natin kanina, atonement. That remove the barrier of sin between humanity and God. So ito yung theological meaning. Pero historically, ito po ay isang execution used by the Roman Empire to punish criminals and rebels. Pero sa Bible, ito po ay ipinapaliwanag na ang kanyang ginawa sa cross, ito po ay isang one-time sacrifice that removed the barrier of sin between humanity and God, kung ito ay paniniwalaan. Pero kung hindi pinaniniwalaan yung mismong ginawa niya sa cross, sa tingin niyo ba mayroong ay na-remove yung barrier, naalis yung barrier, yung wall? Hindi po. Nandoon pa rin. Paano ma-remove yung barrier between humanity and God? Dapat maniwala. Si Kristo ang nagiging mediator. Ayon sa 1 Timothy chapter 2 verse number 5. For there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. So siya po ang naging mediator or namamagitan para mawala yung barrier between man and God. Dapat ang tao ay maniniwala sa Ebanghelyo. Dagdag pa natin yung sa Ephesians chapter 2 kung bakit kailangan
para ang tao ay maligtas. Dapat paniniwalaan yung kanyang ginawa mismo sa cross. Kasi once na hindi paniniwalaan ng tao ang Ebanghelyo, ang barrier ay nandoon pa rin. Kumbaga, ang tao ay malayo sa Panginoon dahil sa kasalanan. Pero paano po mailapit ang isang tao? Mailapit lamang po siya sa Panginoon, ma-reconcile lamang po siya sa Panginoon kung paniniwalaan niya ang Ebanghelyo. Ano sabi sa Ephesians 2:8 and 9? For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Sa madaling salita, ang kaligtasan po ay ginawa ng ating Panginoon doon sa cross, at ito po ay maranasan ng isang tao kung paniniwalaan niya. Now, the death of Christ on the cross. The death of Christ on the cross could be considered as the worst miscarriage of justice known to man. Kung sa ating sariling kaalaman, parang ganun po. Okay? Miscarriage of justice. Kumbaga, walang justice doon. Walang justisya. Kung tayo ang mag-iisip sa sitwasyon na naranasan ng ating Panginoon, kasi nga, siya'y pinatay na walang kasalanan. So, miscarriage of justice. How an innocent man could be wrongly tried, found guilty of crimes he did not commit, and then sentenced to the most brutal and humiliating death of the time. Kung tayo ang mag-interpret doon sa senaryo, doon sa sitwasyon na yun, ay walang justice. Kasi nga, nasintensyahan siya ng kamatayan na hindi naman niya ginawa. Okay? At yan po yung crucifixion on a cross. Na sana, kung ang tao ay nagkamali, ay deserve siyang parusahan. Pero ang Panginoon, hindi. At katulad ng binasa natin kanina, siya'y naparusahan dahil inako niya ang kasalanan ng tao. Dagdag natin yung Romans chapter 3. Ito isang patunay ng tao ay nagkasala. Chapter 3 verse 10, as it is written, there is none righteous, no not one. Walang matuwid, wala kahit isa. So dapat bang parusahan? Yes. Another verse in verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. For all have sinned and come short of the glory of God. So lahat ay nagkasala at walang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Dapat bang parusahan ng tao? Yes. Bakit? Dahil ang tao ay makasalanan. Then sa chapter 6:23 ng Roma, na-mention din dito, ano ba ang kabayaran ng kasalanan? For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So dapat ang tao ay parusahan dahil ang tao ay makasalanan. Bakit ang Panginoong Hesus ang namatay? Dito po sa Romans chapter 5 verse 8, but God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Ibig sabihin, namatay ang Panginoong Hesus dahil inako niya ang kasalanan ng tao. At bakit niya inako ang kasalanan ng tao? Dahil mahal niya ang tao. Nais ng Panginoon ang tao maligtas. Anong sabi niya sa 1
Timothy chapter 2 verse 4, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Dahil sa pagmamahal ng ating Panginoon sa tao, inaako niya ang kasalanan natin at siya po'y namatay. Ngayon, paano maligtas ang tao? Maniwala sa kanyang ginawa sa cross. The cross was not an act of martyrdom, but instead a sacrifice to God, a requirement for the propitiations or easing of the wrath of God that we deserve. So the cross was not an act of martyrdom. Tandaan po natin, ito po'y requirement for the propitiation. Ngayon, yung galit ng Panginoon ay wala na sa atin. Kasi ang kasalanan natin ay inako ng Panginoon. So yung galit ng Diyos Ama ay napunta doon sa kanyang anak. Dahil yung kasalanan ng tao ay nandoon mismo kay Kristo. Kaya siya po'y namatay. At ito po ay isang requirement for propitiation or easing of the wrath of God that we deserve. Christ put away sin and its consequences by sacrificing Himself on the cross. Ulitin ko, Christ put away sin and its consequences by sacrificing Himself on the cross. Na-mention natin kanina, si Kristo hindi dapat parusahan dahil siya hindi nagkasala. Pero sa puntong ito, Christ put away sin and its consequences by sacrificing Himself on the cross, and He chose to lay down His life as an eternal sacrifice, in that by observing Christ's suffering on the cross, God's judgment would be eternally satisfied. Kaya, minsanan lang po yun, mga kapatid. So kung gusto ng tao maligtas, hindi po siya magpapako. Kung gusto ng tao maligtas, hindi po siya gagawa ng kung ano man. Dapat paniwalaan niya yung ginawa ng ating Panginoon. Mahirap bang maniwala doon sa finished work ng ating Panginoon? Alam niyo po, ang kaligtasan ginawa ng Panginoon na napakadali, na kahit bata pwedeng maligtas kung maniwala. Kasi kung ang kaligtasan sa pamamagitan ng gawa ng tao, ilan lang po ang maligtas. Kasi may mas mga mababait pa sa atin. Di ba? Kaya, ang kaligtasan, ito ay ginawa ng Panginoon para ang tao walang maipagmalaki. Ano sinabi niya sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9? For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works. So verse 9, not of works, lest any man should boast. Nakita niyo po, hindi sa ating mga gawa ang taong naligtas. Ito po'y gawa ng Panginoon na dapat nating paniniwalaan para ang tao'y maligtas. Without the cross, there is no salvation. Without the cross, there is no salvation. Tandaan po natin, kung hindi natin pinaniniwalaan ang Ebanghelyo ito, walang kaligtasan po ang tao. Kahit anong gagawin, without believing the message of the cross, walang kaligtasan. May sinasabi dito sa 1 Corinthians 1:18, 1 Corinthians 1:18, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is
the power of God. So ayon dito sa binasa natin, for the preaching or the message of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God unto salvation. Therefore, cross is the basis. Yun po yung basihan para ang tao ay maligtas. Without the cross, there is no salvation. Because there is no redemption. Through His death, Christ paid the ultimate price. He purchased us with His blood, redeeming us from punishment and impending death, and instead giving us His life, abundant life. Giving us His abundant life. So mahalaga ba ang message of the cross under this present time? Yes. Hindi na babalik ang Panginoon para mamatay. Minsan lang po yan. Kaya, ang kaligtasan ay available sa lahat. God's righteousness ay available para sa lahat. Ang grace ng Panginoon ay available para sa lahat. Dapat lang po ang tao ay maniniwala sa ginawa ng ating Panginoon. Dapat ma-recognize ng tao yung ginawa ng ating Panginoon sa cross. In Galatians chapter 6:14, another verse na napakahalaga ang cross of Christ. Dito po sa 6:14, but God forbid that I should glory save in the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the world is crucified unto me and I unto the Lord, or unto the world. And then in 1 Corinthians 1:18, nabasa po natin, for the preaching of the cross is foolishness to them that those who are lost, but unto us which are saved, it is the power of God. And in Romans chapter 6 verse number 6, another verse, ito po ay nagbigay ng emphasis doon sa cross. In chapter 6 verse 6, knowing this, that our old man is crucified with Him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. So yun po yung background kung bakit napakahalaga ang cross of Christ. At ngayon, alamin po natin yung ano ba yung nangyari at the cross. Ano bang nangyari at the cross? So refers to the historical events of Jesus' crucifixion. Actually, ito po ay isang propesya na ang Panginoon ay mamatay. I was prophesied by Prophet Isaiah in Isaiah chapter 53. Isaiah chapter 53, ito po ay propesya na may mangyayari sa Mesias. In verse 1, who hath believed our report, and to whom is the arm of the Lord revealed? For he shall grow up before him as a tender plant, and as a root out of a dry ground. He hath no room, nor comeliness. And when we shall see him, there is no beauty that we should desire him. Ito po ay description ng ating Panginoon nung siya'y nasa cross. There is no beauty that we should desire him. Number 3, he is despised and rejected of men, a man of sorrows, and acquainted with grief, and we hid as it were our faces from him. He was despised, and we esteemed him not. Surely he had borne our griefs and carried our sorrows, yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. Verse 5, but he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities,
The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. Number 6, all we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord had laid on him the iniquity of us all. 7, he was oppressed, and he was afflicted, yet he opened not his mouth. He is brought as a lamb to the slaughter, and as a sheep before his shearers is dumb. So he openeth not his mouth, and he was taken from prison and from judgment. And whom shall declare his generation? For he was cut off out of the lands of the living. For the transgressions of my people was his stricken. So it was prophesied. At ito po ay nangyari na fulfill nung si Kristo ay namatay. So at the cross refers to the historical events of Jesus' crucifixion, and it is the moment when Christ died for our sins, fulfilling God's plan of salvation. So ito po pala ang nangyari at the cross. So ulitin ko po, at the cross refers the historical events of Jesus' crucifixion. At the cross, it is the moment when Christ died for our sins, fulfilling God's plan of salvation. And it emphasized Christ's death as the basis for forgiveness and justification. So tandaan po natin na pag sinasabi na at the cross, ito po yung actual na nangyari at fulfillment doon sa propesya na na-mention sa Old Testament. At ito po ay nagbigay ng emphasis regarding his death. And then ito po ay basihan for the forgiveness and justification. So all believers are spiritually united with Christ at the cross. Balikan natin ang Romans chapter 6. Romans chapter 6, verse 5 to 6. For if we have been planted together in the likeness of his death, we shall be also in the likeness of his resurrection. Knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. So all believers are spiritually united with Christ at the cross. So malinaw. Dahil yan po ang actual na ginawa ng ating Panginoon nung inako niya ang kasalanan ng lahat ng tao. By the cross, ito yung kaibahan. By the cross, ito po ay referring to the power and effect. Pag sinasabing by the cross, ito po yung effect doon sa ginawa ng Panginoon sa cross. Refers to the power and effects that flow from the cross in the life of believers. Example, dito sa Galatians 6:14, by the cross, the world has been crucified to me. Sabi ni Apostle Paul, that the cross breaks the power of sin and the world in the believer's life. So, pag sinasabing by the cross, ito po yung effect, result. Pag sinasabing at the cross, the moment when Christ died for our sins, fulfilling God's plan of salvation. Nakuha yung kaibahan? By the cross and at the cross. Pag sinabing at the cross, yung epekto. Okay? Yung effect. Kaya ito po yung ipinapangaral natin. Ano yung effect? Kung paniniwalaan, di ba, kaligtasan. Yun yung maging resulta. By the cross. So, Paul means that the cross breaks the power of sin and the world in the believer's life.
So the cross is not just historical. It actively transforms, empowers, and shapes Christian living. So hindi po yung nangyari actual doon sa cross. Nakuha niyo yung kaibahan at the cross and by the cross. Okay? At the cross, yung actual na ginawa niya mismo sa cross para tuparin ang propesiya na sinabi ng mga Old Testament prophets. So, in-emphasize ko doon yung kanyang death na ito'y basyan for forgiveness and justification. By the cross, ito po yung epekto na kung saan hanggang ngayon ay effective pa rin. Di ba? Yung power ng cross of Christ, ang effect hanggang ngayon. Yan po yung pinapaniwalaan natin. Yung finished work ng ating Panginoon doon sa cross na yun. So by the cross, the Word has been crucified to me according to Apostle Paul. Sabi niya that the cross breaks the power of sin and the world in the believer's life. So Paul's overall point, at the cross, the event that made salvation possible. Yan po yung ginawa ni Kristo. Actual, ito po yung actual na nangyari. Okay, yung siya mismo ay pinako mismo doon sa cross. So the event that made salvation possible. Kaya nga na-mention po natin, na-mention po dito sa binasa natin, kung balikan lang po natin yung sa 2 Corinthians 5, 2 Corinthians chapter 5, verse 21, for he hath made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. So aside from na siya ang tagapagligtas, mayroon pang iba na kanyang ginawa doon sa cross. Hindi lang ang cross ang basis para ang tao'y maligtas. Doon sa cross ay kanyang binakasan ang law of Moses. Dito po sa Romans chapter 10 verse 4, Romans 10 verse 4, for Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. Kasi pag hindi niya binakasan ang mga alituntunin ito, ang kautusan, wala pong maituturing righteous during the time. Wala pong maituturing righteous under the law of Moses. So, nung siya namatay sa cross, ay in-offer niya ang righteousness sa lahat ng mga naniniwala. Ibig sabihin, nung hindi namatay si Jesus Christ, ang righteousness ay nakabase sa law of Moses. Doon po, yun po yung basehan para ang tayo maging righteous sa pagsunod sa mga kautusan during the time of Moses. Pero, nung namatay ang ating Panginoon sa cross, ito po'y kanyang binakasan, ang righteousness ay hindi na sa pamagitan ng law of Moses, ang righteousness ay sa pamamagitan ng paniniwala kay Kristo. Tignan natin kung gaano katindi ang law of Moses during that time. Dito po sa Romans 2:13, para ang tao ay mapawalang sala during the time of Moses. Verse 13, for not the hearers of the law are just before God, but the doers of the law shall be justified. So paano po ma-justify ang mga tao during the time of Moses? By observing the whole law. Pero nung dumating ang ating Panginoong Hesus, hindi na po sa pamagitan ng law of Moses para ang tao ay mapawalang sala, para ang tao ay maging matwid,
ito po ay sa pamagitan ng paniniwala sa ating Panginoon. Another verse na nag-mention po na malaki po ang pagkakaiba during the time of Moses ikumpara sa panahon natin ngayon. Kasi ang righteousness, ulitin ko po, sa time na yon ay dapat sumunod sa mga alituntunin na nakasulat sa aklat ni Moses. Dito po sa Galatians chapter 3, verse 10, for as many as are of the works of the law are under the curse. For it is written, cursed is everyone that continueth not in all things which are written in the book of the law to do them. Napansin niyo po, pag hindi daw tuloy-tuloy na gagawin ang law of Moses, sila ay under curse. So dapat, para sila ma-justify, dapat susundin nila ang 613 law. Verse 11, but that no man is justified by the law. Wala pong napawalang sala doon sa law of Moses. Sabi niya, no man is justified by the law in the sight of God. It is evident for the just shall live by faith. Number 12, and the law is not of faith, but the man that doeth them shall live in them. 13, for Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. For it is written, cursed is everyone that hangeth on a tree. So, makita nyo ngayon yung kaibahan. Under the law of Moses, ang basis for their justification, for their righteousness, by observing the whole law. Pero ayon dito sa binasa natin, wala pong na-justify, wala pong naging righteous by observing the law. Kasi, hindi nila sinunod lahat, pinipili lang. Okay? Pinipili lang kung ano yung gusto nilang sundin. Ayon dito sa binasa natin, sila pa rin ay under curse. Sila pa rin ay ilalim sa sumpa. Dagdagan natin sa Romans chapter 3. Dito po sa verse 20, therefore, by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in his sight. For by the law is the knowledge of sin. Ano po ang sinabi? Wala daw na napawalang sala sa kautusan, sa pamagitan ng kautusan, sa harapan ng Panginoon. Dahil ang kautusan, ito po ay nagbibigay ng kaalaman sa tao na ang tao ay makasalanan. Kaya pala, nung namatay ang Panginoon, anong ginawa niya? Inalis niya yun. Okay? Ngayon, nung inalis niya, yun pa ba ang basihan para ang tao ay maging righteous? Hindi na. Inalis niya eh. Kaya sabi niya, Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. So noon, ang law of Moses, yun yung basis para ang tao ay maging righteous, yun yung basis para ang tao ay mapawalang sala. Nung inalis niya, hindi na po yan ang basihan niya. Ano po ang basihan? Maniwala kay Kristo. Ang basis para ang tao ay maging righteous in the Son of God, paniniwalaan ang kanyang ginawa sa cross. Yan po ang basihan ngayon mga kapatid. Dagdag natin yung Ephesians chapter 2, verse 14 to 15. For He is our peace, who has made us one, and has broken down the middle wall of partition between us. Number 15, having abolished in His place the enmity, even the law of commandments contained in ordinances, for to make in Himself of twain one new man, so making peace. Ano pong nangyari sa mga alituntunin, mga kautusan? Inabolish niya, inalis niya, dahil ito po yung
dahilan kung bakit na-divide, mayroong division. So nung inalis niya, wala na division ang Israel at mga Hintil. At isa pa, nung siya'y pinako sa cross, ito pang ginawa niya sa chapter 2 verse 14 ng Colossus, blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross. So yung mga alituntunin, mga ordinances na nandun sa kautusan Lord Moses ay inalis niya nung siya'y namatay sa cross. So since ito'y inalis, winakasan, pinawalang bisa, ang righteousness hindi na ngayon sa pamagitan ng law of Moses, ang righteousness ngayon ay by grace. Nako, by grace. Tignan niyo sa balik tayo sa Romans chapter 5, 1 and 2. Ang justification by grace. Dito po sa Romans 5, 1 and 2, therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, by whom also we have access by faith into this grace wherein we stand, and rejoice in hope of the glory of God. Then chapter 3, verse 24, being justified freely by His grace, through the redemption that is in Christ Jesus. Napakaganda po mga kapatid. Ang justification, ang righteousness, freely by God's grace. Noon, kailangan pong sundin ang mga alituntunin na inirequired ng Panginoon sa mga Israelites. Ngayon, hindi na. Bakit? Inalis ng Panginoon ang mga alituntunin na yon nung siya'y namatay sa cross. Kaya ang basis ng kaligtasan ng tao sa panahon ngayon ay paniwalaan mismo yung ginawa ni Kristo sa cross. Hindi sa pamagitan ng pagsunod ng mga alituntunin na ibinigay ng Panginoon kay Moses para sa mga Israel. Hindi na po yan ang basa dahil inalis niya nung siya'y namatay. At the cross, the event that made salvation possible, Jesus' death. By the cross, the ongoing effect until now. So, ibig sabihin, ito yung application, ito yung effect. By the cross, the ongoing effect of the cross in a believer's life. Hanggang ngayon po mga kapatid. Freedom from sin and worldly attachments, empowerment for holy living, yan po yung by effect ng by the cross. Union with Christ in new life. Both are central. Salvation originates at the cross and is experienced by the cross. Ulitin ko po. Ang dalawang ito, at the cross and by the cross, ito po ay central. Salvation originates at the cross and is experienced by the cross. Kaya yun po yung naging effect. Itong ginagawa natin, ito po yung effect by the cross. Tuloy-tuloy natin ginagawa na experience natin na tayo ay nasa Panginoon by the cross. So, practical implications. Trust Christ's death for forgiveness at the cross. Di ba yun dapat ang ginagawa natin? Paniniwalaan natin yung Christ's death, burial, and resurrection for forgiveness at the cross. Then, allow the cross to shape your life daily. Dying to sin and living for God by the cross. Boast not in self, but in Christ's sacrifice and its ongoing power. In Galatians 6:14. Ano bang dapat pinagmamalaki natin? Yung work ni Christ
sa cross mismo. Hindi yung sa sarili natin. Boast not in self, but in Christ's sacrifice and its ongoing power. Bilang pagtatapos, at the cross, Jesus died for our sins. At the cross, Jesus died for our sins, the historical event that saves us. By the cross continues to transform and empower believers in their daily lives. So tandaan po natin mga kapatid, yung ginawa ng ating Panginoon. Mayroon pong malaking pagkakaiba at the cross. Ito po ay patungkol sa pangyayari. Ito po ay patungkol sa pangyayari mismo sa kanyang ginawa to save us. But the cross continues to transform hanggang ngayon po. By the cross continues to transform and empower believers in their daily lives. Kaya hanggang ngayon, mayroon pa rin power ang cross. Hanggang ngayon, mayroon pa rin power ang cross to transform. Kaya ang message ngayon na may power ay ang message of the cross. Okay? Parang tao ay masaya, dapat paniwalaan niyang mensahe tungkol sa cross. So mayroon pa rin power ang cross to transform sa mga naniniwala sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataon na inyong pinagkaloob. Salamat sa mensahe na aming napakinggan na pag-aralan. Nawa, ang mga bagay na ito ay mananatili sa aming puso at isipan. At maraming salamat, dakilang Diyos, sa kaligtasan na inyo pong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat po. At aming pinagkakatiwala ang lahat sa inyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po at God bless.